ang miyembro po nag-contribute ng 1 to 35 months, automatic fixed amount is 12,000 pesos. But if a member contributed for at least 36 months, ang pwedeng ibigay na funeral benefit is 20,000 pesos to 60,000 pesos. Tama po ba? Yes. So, yan po yung bago natin sa SSS. Next slide. So, we also have the unemployment benefit. Sino po ba dito yung mga nakakuha ng unemployment benefit? Wala naman nakakuha. That's good. Kumbaga, mabuti yun. Oo. Yung unemployment benefit actually, fun fact lang, it took effect due to Republic 11199 or Social Security Act of 2018. To our dear executives and colleagues from the main office, welcome to Legazpi City. Nagpakita na ba sa inyo si Mayon? Mukhang mabait ngayon si Mayon. Ano? May picture na ba kayo kay Mayon? Yes? Natikman nyo na po ba yung Bicol Express? Yung ating pinangat? And other Bicolano delicacies? Masarap po ba? I hope you are all enjoying your stay here in Bicol. Once again, I'm Jeanette Mapa, and I'm here to discuss the SSS programs and updates. And later on po, meron tayong stakeholders forum to be led by no other than the SSS President and Chief Executive Officer, Rolando Ledesma Macasaet. So on that note, if everyone is ready, can I hear a round of applause, please? Ayun. So I guess everyone is ready, so let's start. Okay, this is the outline of our presentation. We have the, what is SSS? The coverage. Siyempre, di-discuss natin yung coverage. Sino ba yung mga covered ni SSS? SSS contribution and savings program. And also, we have the service delivery channels. Okay? First, what is SSS? Ano bang SSS? Social Security System. So, it is the protection that society gives its members against the economic and social distresses through its 7 benefits. Okay? We have 7 benefits. Ano ba yung 7 contingencies na tinatawag natin? So we have sickness benefit. Okay? Pag nagkahelang ka mo, may sickness benefit. Kung kamo magbados, igwang maternity benefit. Pangatulo, kung kamo maaksidente, dahil hindi ginusto siyempre yan ta aksidente. Igwang, disability benefit. Okay? Pang-apat, actually, ini ang pinakabagotang benefit, the unemployment benefit. Okay? Later on, i-discuss ko siya. So, para iyan duman sa mga nawaran ng trabaho involuntarily, we have unemployment benefit. Pang-lima, pinakapamoso ang SSS sa retirement benefit. Okay? Ang pang-anom and pang-pagpito, bako lang para sa tuyan sa mga miyembro. Itadagos na yan sa mga beneficiaries ta. We have the funeral and death benefits. Okay? Kumbaga, ang SSS, bako lang sa mga miyembro as well as sa mga beneficiaries ni member. So, next slide. So, isay na po digdi ang mga SSS members. Halos gabos na ano, isa ang daipa SSS member. Isa ang daipa. So, Mayo, if ever makuha ka mo ng SSS number, di na kaipuhan magpasiring sa office. Okay? Online na po ang pagkuha ng SSS number. We have this QR code. You can scan that para makakuha kayo ng SSS number. So, di na kaipuhan magduman sa office. May cellphone lang kamo, may computer or laptop, provided na igwang internet. So, kapag igwa ka mong internet,
very accessible na siya. Very convenient. Pwede na kamo makakaoning SSS number. Okay? Isay digdiyo sa mga pigdumanan ming mga barangay, mga schools, wherein igo kaming SSS on wheels. Nagtao kami ng mga SSS numbers. Ayon, si sir. Yan. So, kadaklan po digdiyo actually, mga digdumanan mi for the e-survey or for the e-center para magtao po ning SSS number. Next slide. So, we have now the coverage of SSS. Isay ang sakop kang SSS. We have two types. Anong inaapod na? Compulsory and voluntary. Next. Isa yung inaapod ng compulsory. Pag sinabi mo compulsory, mandatorily covered by SSS. Nasa batas. So number one, we have the employed in private sector. So isa dito mga employed. Employed sa private sector. Mga employed. Ayun. Okay man po ang sahod. So yan na yung mga employed. Igo din po kita mga self-employed or household helpers. Mga self-employed persons. Sisi din na mga self-employed. Mga negosyante, doctors, lawyers, self-driven ang income. So, igo kita ang self-employed. We also have the overseas Filipino workers. So, categorize siya into two types. We have the land-based and the sea-based. Kapag land-based, iyan sa mga nurse, mga domestic helpers, and other workers na nasa ibang bansa. Ang paghulog ni Dagaro sa self-employed, the 14% will be covered by them. Kasi wala sindang employer. Pero kapag sea-based, mga seamen or mga tawag mo doon, seafarers, they are covered as employed. So, igo ang counterpart si employer. Okay? Sisay naman ang voluntary. Those members who opt to continue their membership can contribute as voluntary members. Okay? Kahit maana po kamo sa employer nindo, pero gusto pa nindo ipadagos ang SSS membership, you can do that as voluntary members. Actually, kami po mga government employees, nagko-contribute pa din po kami sa SSS as voluntary members kasi dati kaming employed sa private sector. Okay? Who else? Non-working spouse. And the overseas Filipinos na immigrants, residents, or naturalized citizens. Next slide. So we have the contribution rate. Aware naman kayo na effective January 2023, the contribution rate of SSS is 14%. Kapag self-employed, since wala kayong employer, you will cover the whole 14%. But if you are employed, 9.5% will be shouldered by the employer and the 4.5% will be shouldered by the employee. So, ngayon, effective, January 2023, the minimum monthly salary credit is 4,000 pesos. So, ang contribution po niyan ay 570 pesos. Whereas, yung ating maximum na monthly salary credit is 30,000 pesos. So, yung contribution na maximum is 4,230 pesos. So, meron na po yung SSS contribution. Meron pa yung WISP or yung tinatawag nating My SSS Pension Booster. Okay? Next slide. Savings program. Yan. Speaking of the pension booster, sino ba dito yung mga may income na above 20,000 pesos? Ayan, nahiya na sila. Sino may mga income na above 20,000? So, hindi po ako mangungutang Yan. At yung pong mga members natin na merong income na above 20,000 pesos are covered with this program, the mandatory pension booster. Okay? May counterpart dyan si employer and, syempre, yung employee. The contribution is, minimum is 70,000 and the maximum is 1,400. 70%, more or less 70% po dyan, share yan ni employer. Yung 30% naman ay share ni employee, so mas mababa. So anong kagandahan nito?
Ang kagandahan yan, once na mag-file po kayo ng retirement, meron kayong makukuhang retirement benefit aside sa regular program, meron pa kayong additional earnings from the MySS Pension Booster. So, mas malaki yung pwedeng makuhang retirement benefit ni member. Yan ang tinatawag naming double protection. Kasi meron retirement benefit sa SSS, meron pang makukuha from the MySS Pension Booster. Pag narinig niyo yung booster, parang parang vaccine. Pero nga, ina-emphasize namin na that is a double protection, okay? To retirement scheme. Next slide. So we have the voluntary pension booster. Ito na yung, actually meron siguro nagtatanong, paano naman po ako, ma'am, na less than 20,000 yung income? So ito po yung sagot ni SSS. For those members who are earning less than 20,000 pesos can also join the MySSS Pension Booster through voluntary basis. Okay? The minimum amount is 500 pesos every month. Kung meron po si Pag-ibig na MP2, aware po kayo sa Pag-ibig, no? Merong MP2. Sa SSS naman po, meron tayong tinatawag na MySSS Pension Booster. So ito po ay rebrand ng WISP Plus or Workers Investment Savings Program na open po sa lahat ng mga miyembro. Basta actively paying. So ang target po dito, yung ating mga mid to high income earners who have the capacity to invest more. Yung mga self-employed and maritime professionals, mga OFWs, and corporate executives. So ano ba yung mga advantages or notable features? Number one, syempre, affordable savings scheme. Number two, it has a high return of investment. Last 2023, yung dividend po namin ay nasa 6.49% and we are expecting this year to increase that by 7.2% interest rate. So napakalaki niya po. And yan, syempre, tax-free. Okay? Easy and fast posting of contribution. So mati-check niyo po actually yung earnings niya sa ating SSS websites. Kaya mahalaga po na tayo ay naka-register sa SSS website. And it is easy to access and you can receive the total accumulated value na tax-free. Okay? So I hope na-encourage ko kayo, na-inspire ko kayo to join this program kasi napakaganda po talagang programa ito ni SSS. Kasi kung halimbawa magre-retire kayo, at least you are future ready na meron kayong mas malaking makukuhang retirement benefit. Next slide. So what are the benefits? Sino ba dito yung naka-avail na ng sickness benefit? Wala pa? Maternity benefit. Mukhang nahihiyang tumaas ng kamay yung mga tao. Okay? We also have the disability, retirement, unemployment, death, and funeral. Kung mahahalata nyo, once na yan, nagbuntis yung miyembro ng anak, okay? Nagkaroon ng sakit, may sickness benefit. Na-aksidente, pwedeng mag-qualify for disability benefit. Nawala ng trabaho, automatic, may unemployment benefit, basta may at hindi nakapagtrabaho. So ito po yung tinatawag nating replacement of lost income. Since hindi nakapagtrabaho yung miyembro, pwedeng maka-avail ng sickness benefit. The amount is 90% of the daily salary credit times kung ilang days kayo nagkasakit. But before that, paano ba mag-qualify? Siyempre, number one, hindi nakatrabaho dahil may sakit for at least 4 days, not necessarily sa hospital. Kahit po sa bahay, provided na meron tayong medical certificate. Number 2, ayan na, nakapagbayad lang ng 3 contributions in a 12-month period bago po yung semestre ng pagkakasakit. And ang pangatlo, dapat nakapag-notify kayo sa SSS. So yan lang pong tatlong yan. Kapag qualified kayo, you can avail the sickness benefit. Again, 90% of the daily salary. Anong ibig sabihin yan?
For example, ang income nyo ay 500 pesos times 90%, that is 450 pesos. Times kung ilang days kayo nagkasakit. Okay? So yun po ang ibibigay ni SSS. Next slide. We also have the maternity benefit. So it is a daily cash allowance granted to female members. O, wag na magtanong yung mga lalaki kung bakit hindi pwede kayo, ha? So maliwanag po yan. Granted to female members who are unable to work due to childbirth or miscarriage. So ibig sabihin, kahit kahit po yung mga nakunan can avail the maternity benefit. Qualifying conditions. Since aware po kayo na meron tayong expanded maternity leave law, so yan po yung bago nating batas, the expanded maternity leave law. Before po, nakakapag-leave lang yung ating mga female members ng 60 days. But with the approval of the new law, 105 days na siya. Kaya meron po tayong, ayan, magbabayad po si SSS ng 105 days kapag merong childbirth, normal or cesarean. Kapag naman po nakunan, 60 days po yan. And we also have additional 15 days kapag solo parent. So sa kanila po mag-grant tayo ng 120 days. So for the female member, the maximum amount na pwedeng makuha is 70,000 pesos. Before po, ang binibigay lang ni SSS, maximum amount is 41,600. But with the approval of the new law, maximum is 70,000. And kapag solo parent, that is 80,000 pesos. Wait, there's more. So nakasabay din po sa provisions ng bagong batas na unlimited na rin po ang pagbibigay ng maternity benefit. Alam niyo po ba yan? O may nakatawa na, may nakikita na ako nakatawa. Dito pala mabubuhay yung aking mga participants. So yan, nakatawa na sila. Yun. So unlimited na po yung pagbibigay ng maternity benefit. Before po, ang maternity benefit binibigay lang sa first 4 deliveries and miscarriages. Okay? First 4. Pero ngayon, since meron na tayong expanded maternity leave law, kahit pang 5, pang 6, pang 7, pang 8, basta kaya nyo pa. And you have the qualifying contributions, you can avail the maternity benefit. Alam naman po natin kung gaano kamahal ngayon mga anak. Lalo na kapag cesarean. And ngayon po generation, halos lahat na po ata cesarean. Tama po ba? So yan. Yan po yung mga kagandahan dito sa programang ito. Next slide. So we also have disability benefit. Alam niyo po ba kahit isang contribution lang can avail the disability benefit. Depende po sa severity ng ating disability. So, it can be granted either monthly pension or lump sum to a member who becomes permanently disabled either partially or totally. Ano ibig sabihin nun? Pag partially, for example, na aksidente, no? Yung isang kamay naputol. Okay? Naputol yan. Example man sana. Taday taman baga-aram, halimbawa na aksidente, naputol sa sarong kamot, that is partial disability. Magkakaroon siya ng pension for certain months. Pero pag dalawang kamay na, that is total disability. Bakit? Hindi na siya able to work. Pero pag isa lang na kamay, pwede pa, di ba? Pwede pa makatrabaho. Pero pag dalawang kamay na, hindi na siya pwede makapagtrabaho. So that is total disability benefit. Ibig sabihin, lifetime pension. Pero meron din po tayo mga partial disability na, kumbaga, magpe-pension siya for certain months, hoping na maka-recover. Hindi lang ibig sabihin yung isang kamay, example ko lang yun. For example, meron tayong, actually may mga depende po sa severity. Hoping po na maka-recover yung member. Okay? Next slide. So we have the retirement benefit. Ayan, may mga nakikita akong retirees dito. So sino ba yung mga retirees natin dito na nagpe-pension?
Again, hindi po ako mangungutang. Sino yung mga dito, mga retirees? Ayan, actually may mga colleagues tayo dito from SSS. Yan. Tayo naman kayo to be recognized. So sila po, mga retirees. Andyan din po ata si Sir Nansing Monreal. So, ayan, may pension na din yan si Sir. Again, hindi po ako mangungutang Pero malapit na po yung December. So, kapag December, yung ating mga retiree pensioners ay merong 13th month pension. So, doble yung nakukuha nila. Aside from the regular pension, may additional pa sila. For example, 10,000 yung pension nila. Comes December, nagiging 20,000 pesos. But before that, how do we qualify? Number one, dapat merong at least 120 monthly contributions or 10 years prior to the semester of retirement. Pangalawa, kapag at least 60 years old, dapat separated from employment or ceased to be self-employed. Malinaw yun hindi ibig sabihin 60 years old ka na, pwede ka na mag-file ng retirement benefit. Dapat wala na po kayong source of income, separated na from employer. But kung kayo po ay 65 years old, whether working or not, that is technical retirement. Pwede na po kayo mag-file ng retirement benefit. Again, I want to emphasize na meron po tayong 2 factors to consider to have a higher retirement pension. Sino ba yung gusto ng mataas na retirement pension? Isasabi ko na yung secret. Pag hindi kayo nagtaas ng kamay, secret na lang talaga yon. So yon. To have a higher retirement pension, we have 2 factors to consider. We have the average monthly salary credit. In layman's term, kung gaano kalaki ang inyong contribution, the amount. Pangalawa is the credited years of service. The length, the period, kung gaano kayo katagal na nagko-contribute. Definitely, mas mataas po yung pension ni member na nag-contribute ng 20 years, 30 years compared kay member na naghulog lang ng minimum requirement na 120 months. So if you are aiming for a higher pension, dapat mas matagal kayo nag-contribute sa SSS and malaki yung contribution. Aside from that, may pangalawa pa akong secret. Dapat mag-enroll kayo sa My SSS Pension Booster. That is the savings, kumbaga savings po ninyo yan, investment. You treat that as your investment. That when the time comes na kayo po ay magre-retire na, you will be proud to say that you have this kind of amount ng pension. Okay? As early as possible, maghulog na po kayo. Kasi nag-earn po yan annually. At malalaman nyo na lang yan, pagdating ng panahon na kayo ay magre-retire, na mataas na pala yung pension nyo. Take note, SSS ay government agency. So meron kaming government guaranteed. Hindi malulugi si SSS. Actually, wala pa po kaming kinukuhang subsidy sa government, kahit piso. And I'm proud of that to say. Okay? Kaya pagkatiwala po talaga ninyo yung inyong savings, yung investment nyo sa SSS. So that is the retirement benefit. Next slide. We also have the death benefit. Okay? Namatay yung retiree pensioner. Anong mangyayari doon sa kanyang pension? 100% of that pension will be transferred to his or her primary beneficiaries. Okay? But before that, ano ba yung death benefit? It is a cash benefit granted either monthly pension or lump sum to the beneficiaries of the deceased member. Okay? Sino yung primary beneficiaries? Legal dependent spouse and minor children up to 5. Lifetime pension po yan provided na hindi mag-remarry or mag-cohabit. Kaya meron po tayong tinatawag na annual confirmation of pensioner to check, to verify kung qualified pa si pensioner na dependent dun sa kanyang namatay na asawa. Okay? Dependent for support.
And we also have a lump sum amount naman granted to secondary beneficiaries. Sino yung secondary beneficiaries? Kung wala na po yung primary beneficiaries, ang bibigyan po ay parents. Okay? Single, namatay yung miyembro. Secondary beneficiaries are the parents. Kung wala pong parents, kasi patay na din, kung sino po yung dinesignate nyo sa SSS records, yun po ang bibigyan ni SSS. Aware naman po siguro tayo na noong single pa tayo, dinagay natin yung mga kapatid natin. So, pwede nyo po yung i-update through the member data change request form or E4. Pwede nyo pong i-designate yung inyong mga anak. Okay? So, halimbawa, wala pa rin yung designated. Sino yung makakakuha? So, legal heirs na po. Depende sa Family Code of the Philippines. Okay? So, the minimum monthly death pension is 1,000 plus 1,000 effective January 2017. So, that's 2,000 na minimum pension. Next slide. We also have the funeral benefit. So, aside dun sa death benefit, meron pa funeral benefit granted to whoever defrayed the funeral expenses. So, here are the qualifying conditions. Number 1, employee member was reported for coverage by his or her employer. Kapag walang contribution, ayan na, makinig kayo. Kapag walang contribution, lampas na ng 30 days, anong mangyayari? So, considered po yun na employer liability. So, with that, we would like to remind yung ating mga employers na kumbaga, it's very important na magbayad po kayo in due time or sa due date or before due date. Kasi just in case may mangyari dun sa miyembro hindi natin hiningi, so kumbaga, absuelto po kayo. Kasi if ever po wala po yung contribution, isisingil po namin yan sa employer. Number 2, a self-employed member or OFW, non-working spouse who had at least one contribution payment or isang contribution lang daw, pwede na makakuha. Ito po yung bago ngayon Before, isang contribution, automatic 20,000 pesos. But we have a new provision. Okay? Effective October 2023, the minimum amount of funeral benefit is 12,000 pesos. Those are, kumbaga, binibigay po yan doon sa mga beneficiary ng namatay na miyembro na merong contribution na isang buwan hanggang 35 months. So kapag ang miyembro po nag-contribute ng 1 to 35 months, automatic fixed amount is 12,000 pesos. But if a member contributed for at least 36 months, ang pwedeng ibigay na funeral benefit is 20,000 pesos to 60,000 pesos. Tama po ba? Yes. So, yan po yung bago natin sa SSS. Next slide. So, we also have the unemployment benefit. Ang miyembro po nag-contribute ng 1 to 35 months, automatic fixed amount is 12,000 pesos. But if a member contributed for at least 36 months, ang pwedeng ibigay na funeral benefit is 20,000 pesos to 60,000 pesos. Tama po ba? Yes. So, yan po yung bago natin sa SSS. Next slide. So, we also have the unemployment benefit. Sino po ba dito yung mga nakakuha ng unemployment benefit? Wala naman nakakuha. That's good. Kumbaga, mabuti yun. Oo. Yung unemployment benefit actually, fun fact lang, it took effect due to Republic 11199 or Social Security Act of 2018. Took effect po yan August 2019. Okay? Not knowing na magkakaroon ng pandemya. So, walang nakakaalam na magkakaroon ng pandemya, pero meron na pong unemployment benefit.
So comes March 2020, nang nagkaroon po ng lockdown, marami po talagang nabinipisyuhan nitong unemployment benefit. So ano ba yung unemployment benefit? So it is a cash benefit granted to covered employees, including kasambahay and OFWs who are involuntarily separated from employment due to retrenchment, downsizing, closure or cessation of business, okay? Nalugi yung negosyo, nagsara, nawala ng trabaho yung empleyado, installation of labor-saving devices, redundancy, and etc. So maliwanag po, no, hindi covered dito yung mga nag-resign, okay? Kapag ikaw ay nag-resign, hindi pwede kumbaga hindi qualified for unemployment benefit. Pero kung nawalan ka po ng trabaho dahil nalugi po yung negosyo, pwede po kayo makakuha ng unemployment benefit which is granted twice the half of the member's average monthly salary credit. Ano ibig sabihin yan? For example, ang inyo pong monthly salary credit is 20,000 pesos. So that half of that will be given in the first month and another half on the second month. So, yan po, kumbaga tabang po yan kang SSS during the time na naghahanap po ng trabaho ang satuyang miyembro. Next slide. So, ayan, yaon na kita sa loan programs. Kung ang binipisyo da ipigbabayadan, ang loan, kay puwantang bayadan? Yes, kasi utang siya. So, ang benepisyo, dahil tayo babayaran kasi benefits nga, di ba? Pero ang loan, kay puhanta po yan, bayadan. It is a privilege given to our member. So, next slide. So, ano ba itong mga loan programs na pigtatauhang SSS? Number 1, iba po kitang inaapod na salary loan. Isa na din ang mga nakapag-loan na sa SSS. Ayan. Okay naman po yung payments. So, actually, iba po kami tig-offer na condonation program sa mga miyembro na dahil po nakabayad kang sa indang salary loan. So, pwede po ka mag-apply ng loan condonation program wherein dahil na po nito babayadan ang penalty. So, principal and interest na lang and the member has the option to pay in full or installment. So, ano ba yung inaapot ng salary loan? We have two types, the 1-month salary loan and the 2-month salary loan. Kapag ang miyembro nakapaghulog ng at least 36 months, and 6 months of which yaon duman sa 12-month period bago po itong bulan kang pag-apply, pwede ka mong mag-apply ngunyan ng 1-month salary loan. Pero kung ang sarong miyembro, igwa po ng at least 72 months na contributions, so doble po ang pwedeng ma-loan niya. So ang maximum amount na po nasa 40,000 pesos. Okay? Next slide. So aside po duman sa salary loan, nagtatao din po ang SSS ng calamity loan. Provided po na igwa kitang declaration halis sa NDRRMC na under state of calamity ang sarong lugar. Okay? Kapag igwa ka mo at least 36 months na contributions, almost the same din po katong sa salary loan. Pwede ka mo makakuha ng calamity loan, maximum is 20,000 pesos. So aware naman po ka mo, naligyo sa Bicol, pero may kitang binabagyo. Pero just recently, nagkaigwa kitang Typhoon Karina na, kumbaga grabing nadanyaran duman sa NCR. So, tigahalat mi lang po na magkaigwa ng declaration na under state of calamity ang NCR. But we are ready na to give the calamity loan dun sa mga miyembro na affected po kay ng Typhoon Karina. So, next slide. So, igwa din po kitang pension loan. So, isa po dito sa mga pensioners na nakakuha na ng pension loan. Ayan. So, ikaw kitang mga pensioners, tignan na nakakakuha na kaning pension loan. So, ano man ini? So, aside po duman sa pigtataotang mga loan programs sa samuyang mga miyembro, igwa din po kami tinataong pension loan. Actually, tinao po ni kang SSS dahil duman sa kahilingan ni Federation of the Senior Citizen na magkaigwa din pong araw kaning programa. Kasi igwa kitang mga senior citizen na pigta-target kang mga loan sharks.
Diba? Ikaw ka mo dyan may mga nahihiling na SSS, GSIS, pension, loan. Bako yan sa SSS. So, mga ano sinda, private loan, kumbaga, companies, kung saan tinatarget po nila ang mga pensioner. Nagtatao sinda ng dakulaon na interest, tapos, kinukuha pa ang ATM as collateral. So, para po maiwasan ang araw katong mga insidente, kaya nagkaiba po kitang pension loan, wherein pwedeng mag-avail, loan amount is 12 times, maximum is 12 times kang monthly pension or 200,000 pesos. And payable po ini in 24 months. Pero depende po yan sa miyembro. Pwede siya magpili ng times 3 of the monthly pension, times 6, times 9, but the maximum is times 12. Next slide. We also have the services. Next, we have the SSS Digital Branch. Kung mahahalataan doon yan sa SSS Legazpi, dakulo na po bagang mga computers, ano? So, dikit-dikit po, nagtatransform na ang Samuyang branch into digital branch. So, later on po, mahihiling po nindo dyan, puro na mga computers ang yaraon duman sa, imbis na mga tukawan, mga computers na po ang naka-install duman sa satuyang opisina. Kasi almost gabos po ka mga transaction sa SSS. Pwede nang gibuhon online, di ba? Pero ini po, pigtatautan ni duman sa mga miyembro na naditipisilan. Kasi aware man po si SSS na bako man gabos ng mga miyembro ta, techie. Okay? Kaya pwede pa din po sila magduman sa SSS branch para magtaon ng assistance or tawan po sila ng assistance kay itong mga online services na tinataon ni SSS. Next slide. Yan, e-center. So yan po yung example namin. We have the MindB, Mitsumi Cebu City, and ikwa din po kitang Pan-Asiatic Solutions Incorporated, Bacolod City. Actually po, nung July 7, 2023, wow, nag-research. July 7, 2023, nagkaigwa po ng service caravan ang SSS digdi sa Pan-Asiatic. And nahiling ni Pan-Asiatic na magayuno ng programa ni SSS na pigdadara na ang serbisyo sa INDA, sa company ninda. Kaya, after 2 months, nagkaigwa po ning kasunduan sinda na magkakaigwa ng e-center mismo duman sa vicinity kang sa indang kumpanya. So, igwa na po duman e-center na pwedeng mag-cater kang mga SSS online transactions kang sa indang mga empleyado. So, na-research ko nga po, nasa 4,000 plus ang sa indang mga empleyado. Kaya, kumbaga, magayuno na programa ini kasi dahil na sinda maduman sa SSS. Kung mahalata po nindo, SSS na nagrarani sa mga hararayong lugar. So, next slide. Yan po ang SSS e-wheels na inaapod. So, isa din dito sa mga barangay na nadumanan mina. Ayun, ang panaduman sa mga NGAs tayan. NGO. So, may mga, ano po kami, may mga nadumanan na po kami mga barangay, LGU, NGAs, or companies na nagre-request po sa MUYA na magkaigwaning SSS e-wheels. Kaya kung kamo po interesado, you can coordinate with us, with the accounts management section para pwede din po kami magduman mismo sa indong mga kumpanya or business establishment para magkaigwa kita kay ning SSS e-wheels. Ano ba ning SSS e-wheels? Nabanggit ko kanina, SSS na mismo ang nagrarani sa mga hararayong lugar. Pigrararimi na po ang serbisyo kang SSS. Dahil nakaipuhan magpasiring sa opisina. And we are also, kumbaga, inspiring, encouraging the members to take advantage of the online facilities na pig-offer ni SSS. So, ayan po. Next slide. We have the reminders. So, yan po. Reminder, every 7th day of the month, pwede na po kamong makakuha kaning payment reference number para makapagbayad kita ning loan. So as early as 7th day of the month, pwede na po kitang makapag-gibo kaning payment reference number. And ikwa din po kitang housing loan na pwede din pong gibuhan kaining payment reference number. So dahil nakaipuan magpasiring sa opisina, basta nakapag-register na po kamo sa satuyang SSS website, pwede na kamo makagibo ni sa diri nindong payment reference number. Next slide.
Actually, bago po ini, we have the loan payment reminders via SMS for members to retain good standing. Kung updated ang sa inyong contact information sa SSS, makaka-receive po kamo ning kumbaga reminder sa SSS na kumbaga inyo sa amount na babayadan nindo, inyo ang deadline. So yan po ang bago ta pong kumbaga programa na tigigibungon yan. Loan payment reminder via SMS. Next slide. Next slide. So yan, ikaw po kitang babala sa publiko. So aware naman po kamo na since nga ni po ikaw kitang mga online transactions, nagkalat na din po ang mga online scammers. Okay? Kaya pagpapagirumduman mi po ang sa mga miyembro na maging vigilant, maging maingat sa pag-click ng mga link. Okay? So, paano tayo maaaraman na hali ito sa SSS? Number 1, ang sender ay unknown number or paano natin malalaman pala na ito ay scam? Scam ano? So, number 1, ang sender po dakani, unknown ang number at hindi ang SSS mismo. So, red flag na po agad yan. Number 2, ang official website po ng SSS ay www.sss.gov.ph. Kung bako po yan hali dyan sa website na yan, day po kamo mag-entertain ka yan. So ang inyong pong contributions, ang benefits po ay hindi yung nag-expire parang load. Igo po kayo actually na, kumbaga, pinapaklik ka duman sa link na ito. Pero once na mag-click ka duman sa link na to, hahagado na sa mga contact details nindo. So, SSS number, pangaran, date of birth, and everything. Pwede po ninda yung gamiton na, kumbaga, makapag-filing fraudulent claim. Kaya pigre-remind me po kamo na kung bako po yan hali mismo sa website, sa www.sss.gov.ph, bako po yan official. Okay? Next slide. So, yan, nabanggit ko nga kanina, ang sa tupong mga pensioners, kaipuhan mag-comply sa Annual Confirmation of Pensioner or ACOP. So, kailan kaipuhan mag-comply sa ACOP? Number 1, kapag po retirement pensioners na residing abroad, ang schedule kung compliance po nila is birth month of the pensioner member. Number 2, kapag total disability, birth month din po kan sa tuyang miyembro. Pero kapag death survivor pensioners, dependent children under guardianship, kaipuhan din na mag-comply on the birth month of the deceased member. Okay? Bako kang pensioner, katong na deceased na miyembro. And good news po sa tuyang mga SSS pensioners kasi igwa na po kitang annual confirmation of pensioners through video conferencing or ACOP VC via Viber account or Viber app. Next slide. We have the communication channels. So, meron po tayong tinatawag na Usap Tayo Portal. So, kanimbawa po may mga queries ka mo, tapos Sabado na o Linggo, pero gusto nindo ning simbag, pwede po kamong gamit kaning Usap Tayo Portal na pwede po nindong i-access via crms.sss.gov.ph or from the SSS website na www.sss.gov.ph. Next slide. So, isa na po dito ang nakapag-like sa official Facebook ni SSS. Ayan, igwa na nakapag-like. So, take note po, igwa lang po kaming mga official social media accounts. Saro lang po ang official Facebook account ni SSS, that is Philippine Social Security System. So kung may mga Facebook account po kamo, pwede nindo po yan i-like and follow para updated po kamo sa SSS. We also have an X account. I-search na po nindo ang @PHLSSS, Instagram, MySSSPH, YouTube, MySSSPH, Viber, i-search lang po nindo MySSSPH updates, at nasa TikTok na din po kami. Pero mayo po dyan nagbabayli. Mga ano yan, instructional videos. So, pwede din po kamong mag-TikTok, mag-follow kayo ng TikTok account me. So, ang TikTok account is MySSSPH. Okay? Isip po dito mga OFWs pala. May mga OFWs kita digdi.
Ayan, ayun pala yung mga OFWs natin. Good morning po, ma'am, sir, good morning. So, iba po kitang OFW Contact Service Sector. So, yun po ng email address, ofwrelations@sss.gov.ph, and we also have our contact numbers. Ayan, pwede po nindo yan picturean kung may mga queries ka mo, concerns. So, pwede po nindo yan i-take advantage. Next slide. Akala ko may masimbag digdi. Mayo po nga yan digdi, ma'am. OFW nga ni. So, ikaw po kita mga OFW members na pigimbitahan talin po na maka-idea sa tuyang programa. So, yun po niyo actually sa muyang foreign representative offices. Okay? We have a total of 18 offices in 12 countries country locations for program access and service delivery to Filipino migrants. So, digdi po sa Asia, iyan po ang sa yung mga foreign representative offices. We have Hong Kong, Macau, Taipei, Kaohsiung, Singapore, Kuala Lumpur, and Brunei. Sa Amerika naman, meron tayong Toronto, Calgary, Vancouver, New York, Los Angeles, and San Francisco. Sa Middle East naman, igwa kitang Riyadh, Jeddah, Bahrain, Al-Kubar, Qatar, Kuwait, Oman, Dubai, Tel Aviv, Jordan, and syempre nasa Europe din kita. So, igwa din po kaming foreign representative offices sa Europe, igwa po sa London, sa Rome, Milan, and sa Madrid. Okay, next slide. So, yan, again, I guess this ends my presentation. Again, Diyos mabalos po sa Indogabos. I would like to end this presentation by saying, let us all be future ready with SSS. Dahil sa SSS, protektado ka. Once again, thank you very much and have a nice day po.